Sa Macau, si Ziyang ay nag-hack sa police system para guluhin ang surveillance footage kaya kahit napansin ng isang officer ang static sa screen, nawala agad kaya inakalang glitch lang, hanggang biglang nag-alarm na may break-in sa isang importanteng bank kaya nagpadala agad ang police ng best team at inactivate ang AI surveillance system na Spice, na nag-scan ng lahat ng city cameras at nakahanap ng car ng mga magnanakaw kahit halatang walang laman ang kamay nila. Nag-rush ang maraming police vehicles papunta pero pagdating nila ay walang tao dahil fake pala ang feed at nahack na ang buong system kaya nakatakas na ang grupo. Kinabukasan, nalaman ng police na isang vault lang ang ninakaw, yung pag-aari ng isang mayamang businessman na may notebook na may half ng password ng crypto account na worth $500 million. Samantala sa Macau Tower, sinakop ng thieves ang opisina ng isang digital asset management company, binugbog ang ilang empleyado at kinuha ang staff bilang hostage. Pinilit pa ang isang employee na buksan ang server room at ginamit ni Xiaoxin ang computer para bigyan ng access si Zhang habang dini-download nila ang file na may second half ng encrypted password. Doon nila nadiskubre na ang kumpanya ay may malalaking kliyente kabilang ang CEO ng pinakamahalagang crypto asset sa bansa na may military-grade protection at account na worth 10 billion, kaya inutusan ni Zhang si Xiaoxin na kopyahin din iyon kahit sinabihan sila nilang na huwag nang mag-aksaya ng oras. Dumating ang pulis kaya nagmamadaling tumakbo ang gang papunta sa elevator habang si Longshan ay nasa cafe sa lobby para magmukhang normal kahit pa aksidenteng napadaan siya sa barista na kumukuha ng picture. Nang lumabas ang gang mula sa elevator ay nakita sila ng mga pulis kaya nagkaroon ng habulan at sagupaan, maraming civilians ang nadamay at natamba habang naghahanap sila ng exit, pero nablock ang daan at nakahabol ang mga officers kaya nagkaroon ng intense hand-to-hand fight hanggang magawa ng thieves na gawing hostage si Captain Yao Lei, dahilan para hindi makapag-open fire ang polis. Sa labas, iniutos nilan sa driver na umalis kahit wala pa ang grupo. Pag-akyat ng elevator, nakipaglaban pa si Yao Lei pero natalo siya dahil 4 ang kalaban at na-handcuff siya sa railing. Pagdating sa observation deck, agad niyang tinanggal ang posas pero huli na dahil naglabas ng parachute ang gang at tumalon mula sa tower para tuluyang makatakas. Paglabas ng mga magnanakaw, naitulak nila ang isang babae na muntik nang mahulog kaya kailangan pang sagipin ni Yalay. Dahil nahack ang elevators, napilitan si Yalay na lumabas ng tower sa pamamagitan ng pagtackle sa isang bungee jumper at bumagsak siya ng ligtas sa emergency inflatable mattress. Sa hotel rooftop kung saan naglanding ang thieves, naghihintay na ang isa pang police team pero mabilis silang natalo ng grupo, na gumamit ng hidden tools at masks para tumalon muli mula sa bubong. Mabilis silang nagpalit ng damit habang si Zhang ay patuloy na dinidelete ang lahat ng security footage para hindi sila matrack ng spies hanggang tuluyang mag-shutdown ng buong surveillance system, kaya naghanap si Yalay ng mga sospek ng personal sa loob ng hotel gamit ang body cameras para ma-detect ng face recognition ang sinumang dumadaan. Dumating din si Longshan sa hotel na nakadisguise at gumawa ng iba't ibang distraction para mailayo ang atensyon ng manager habang ang grupo ay paikot-ikot sa mga rooms gamit ang iba't ibang disguises bilang tourists o employees. Nakita ni Yalay si Xiaoxin at nakilala ang earrings mula sa elevator fight kaya hinabol niya ito, pero nagtago si Xiaoxin sa cafeteria bilang isa sa mga customer. Biglang may nadetect ang system na isang mukha na hindi registered kaya hinabol ng polis ang lalaking iyon habang sinamantala naman nilang ang pagkakataon para banggay ng isang officer at dungisan ang camera lens nito. Nakagalaw din si Xiaoxin at nag-split ang police team para habulin silang dalawa, pero naka-escape ang duo sa pamamagitan ng pagpapalit ng anyo, si Xiaoxin naging babae at ang partner niya naging matandang lalaki. Sa lobby, may special light event kaya nakihalo ang iba pang thieves bilang security at pagdating ng mga polis, tumalon ang grupo sa decorations pit at tumakas sa ilalim ng platform. Sa police station, nagwawala ang businessman dahil naubos ang laman ng account niya, at habang nagmi-meeting ang team, sinabi ni Inspector Zumay na kailangan nilang ibalik ang retired boss niya. Tumuto si Yalay dahil hindi raw alam ng matanda ang AI tracking pero sagot ni Zumi, wala nang silbi ang spies dahil nahack na ito kaya kailangan nila ng pulis na marunong sa lumang paraan. Pinadala sina Officers Jin Xiao at Chuo para kunin ang legendary agent na si Wong, na kilala sa napakaraming achievements bilang Special Ops Champion, Police Hand-to-Hand Champion, at expert sa firearms at intelligence, pero may isang trahedya, aksidenteng napatay ang partner niya noon. Pagdating nila sa tahimik na neighborhood, nagulat sila dahil simpleng dog walker na lang si Wong, at sinundan pa siya ni Chuo papunta sa cafe habang nagpapanggap na estudyante. Naupo si Wong sa mesa ni Chuo at sinabi niyang nakita niya silang dalawa ni Jin Xiao na sinusundan siya buong araw,
Alam pa niya ang pangalan ni Chuo dahil anak pala ito ng pinakamatalik niyang kaibigang namatay at ngayon lang ulit sila nagkita mula noong bata pa ito. Binati pa niya si Chuo dahil minana nito ang badge number ng ama niya at isa-isang sinabi ni Wong ang lahat ng mali sa paraan ng pagsunod nila sa kanya, kasama na ang badge ni Jin Xiao na ninakaw na pala niya nang hindi nito namalayan. Ilang sandali lang, nasa station na si Wong at pinapanood ang lahat ng body cam footage at mga video mula sa hotel bago ito mahak, at sa ilang minutong pag-review lang ay nahanap na niya ang lahat ng thieves dahil tumingin sila sa cameras para i-check kung naka-on pa. Sa hideout naman ng gang, binugbog ni Longshan si Ziyang dahil nasayang daw ang oras at muntik na silang mahuli, at nang ipagtanggol siya ni Xiaoxin ay sinapak din ito ni Longshan dahil galit siyang nakunan siya ng kamera matapos ang maraming taong pamumuhay sa anino. Nagkaroon ng bugbugan at naglabas pa si Longshan ng knife kaya nagtulong-tulong ang buong grupo para pakalmayin siya. Pagkatapos pagsamasamahin ng lahat ng screenshots ng thieves, napansin ni Wong ang isang lalaking nakalong coat na paulit-ulit lumalabas sa footage, at nang matanggap nila ang picture na kuha ng barista, na-confirm nila na kasama rin ito sa gang. Naalala ni Wong ang wanted ex-agent na tinawag na The Shadow, miyembro ng Elite Assassination Squad noong war, nag-resign noong 80s para magpayaman, at biglang nawala noong 1999, pinaniniwalaan niyang bumalik na ito at gusto niyang magpadala ng surveillance team para hanapin siya pero sabi ni Zumi, wala na silang surveillance team dahil napalitan na ito ni Spice, kaya pinayagan na lang niya si Wong magbuo ng emergency squad, kahit duda si Wong dahil walang marunong agad sa ganitong trabaho. Sa gym, nagte-training si Chuo pero minamaliit siya ng ibang cops dahil maliit siya, hanggang hindi niya nakayanan at sinupalpan niya ang isa sa kanila sa harap ng grupo. Nakita ito ni Wong at kinongratulate siya privately dahil nakuha niya ang respeto ng mga kasama. Gabi na nang uminom si Wong sa rooftop at maalala ang pagkamatay ng ama ni Chuo, at nangakong aalagaan niya si Chuo bilang paggalang sa memorya ng kaibigan niya. Kinabukasan, inanunsyo ni Wong na magte-train siya ng surveillance team at agad nag-sign up si Chuo. Tinuruan niya silang gumalaw ng hindi halatang pulis at maging mapanuri sa bawat maliit na detalye. Sa unang araw sa field, nag-disguise ang team bilang ordinaryong citizens para hindi mahalata habang si Chuo ay pinanatili ni Wong sa van dahil secret ace niya ito, at tuwing may nagkamali, bumababa si Wong para sermonan ang mga ito. Pagkalipas ng 12 days, nagpaplano si Ziyang ng final mission para tuluyan ng makapagpahinga si Longshan at makapag-retire ang buong grupo. Nalaman ni Ziyang ang server location ng account ng CEO pero sobrang hirap ma-access ang digital vault. Sa flashback, ipinakitang lahat ng thieves ay mga orphans na madalas bisitahin ni Longshan para bigyan ng pera, at bilang kapalit ay tinulungan siya ng mga bata noong 1999 nang hinahabol siya ng polis kaya mula noon magkasama na sila. Pagdating ng day 15, lumabas si Chuo para kumuha ng pagkain at pauwi na sana sa van nang makita niyang may mga babaeng inaatake ng mga lasing na lalaki. Pinigilan siya ni Wong at sinabing dapat tawagan niya ang regular police dahil undercover sila, pero hindi ito pinakinggan ni Chuo at hinarap niya ang mga lalaki, nakailang tama siya pero sobra silang marami hanggang dumating si Wong at tinamba ang buong grupo sa loob ng ilang segundo habang tumatakbo palayo ang mga biktima. Sa van, pinagalitan ni Wong si Chuo dahil muntik na nitong sirain ang mission. Pakiramdam ni Chuo hindi sila gumagawa ng totoong trabaho kaya ikinwento ni Wong ang nangyari sa ama niya, magkasama silang undercover ng 8 months at isang batang Wong ang napagod kasi parang walang nangyayari. Kaya nang makita niyang may criminal na kinukuha ang isang bata, nakialam siya at muntik siyang mapatay. Tumulong ang ama ni Chuo kaya binaril ito ng mga kidnappers bago tumakas. Habang umiiyak, sinabi ni Wong na ang pulis dapat laging rational. Ilang sandali lang, akala ni Wong nakita niya si Longshan sa market kaya nag-alert siya. Gumalaw ang team para palibutan ang market habang inutusan niya si Chuo na sundan sila nang malapitan dahil siya lang ang officer na hindi nito kilala. Nang muntik nang makita nila ng dalawang pulis, naghalikan ng mga ito para maitago ang mukha. Nagkunwari naman si Chuo na may hinahanap sa sahig at nakita sa reflection na si Longshan nga ang target. Pinigil ni Wong ang lahat na gumalaw o tumingin kaya umalis sila na walang hinala. Sinundan nila ito mula sa dilim hanggang makita kung aling building ang pinasukan niya. Sumunod din si Chuo sa loob at nakilala siya ni Lan mula sa market kaya hinanda nito ang knife niya. Kasabay nito, ni-review ni Wong ang footage at napansin niyang 2 beses tiningnan ni Lan si Chuo kaya alam niyang may expose ito. Dali-dali siyang pumasok sa building at nagkunwaring tatay nito habang pinapagalitan siya at tinatanggal ang earpiece.
Nag-usap si Wong at Lan ng casual at inabutan pa niya ito ng apple para makakuha ng malinaw na shot ng mukha nito gamit ang kamera na nakatago sa prutas, na iniwan nila sa elevator bago sila bumaba. Pinagpatuloy ni Wong ang pagsunod kaya nag-pick siya ng lock sa isang random apartment at pumasok sila doon. Nagulat ang residenteng babae at kinailangan pa siyang hawakan ni Wong para hindi sumigaw. Dahil sa Apple camera, nakita ng team na papunta si Longshan sa 8th floor, kaya nagunahan si Jin Xiao para mag-install ng mga hidden cameras sa area at natuklasan nilang si Lan ay nakatira sa apartment 8,002. Ngayon pwede nang kumilos ang mga pulis, kaya nagrent ang team ni Wong ng apartment sa tapat ng building para maspay si Longshan mula malayo at manako ang basura niya. Nakakita sila ng mga punit na Sudoku puzzles pero lahat hindi masolusyonan, habang sila naman ay abalang nagpo-pop ng bubble wrap. Sa market, nagpatuloy si Wong sa pagpapanggap bilang kapitbahay at nilapitan siya ni Longshan para makipagkwentuhan habang palihim siyang iniskan nito para sa hidden devices. Nag-usap sila tungkol sa mga peking buhay nila at sinabi ni Wong na may gambling problem siya kaya ang calluses sa kamay niya ay galing sa cards at hindi sa baril. Inimbitahan ni Wong si Longshan sa dinner at sa gulat ng lahat, pumayag ito. Gabi na nang bayaran ni na Wong at Chuo ang babae para magamit nila ang apartment. Pagdating ni Longshan, inisa-isa nitong ice can ang bawat sulok. Habang kumakain, inilapag niya ang phone niya at ginaya ito ni Chuo para makuha ang info mula doon. Nagpaikot-ikot ng tanong si Longshan para i-check kung tugma ang kwento ni na Wong at Chuo, at dahil alam ni Wong ang maraming detalye tungkol sa totoong childhood ni Chuo, na-realize nitong protektado pala siya nito noon pa. Pag-alis ni Longshan, inutusan niya si Ziyang na i-check ang backgrounds ni na Wong at Chuo, at lumabas na meron na palang hidden cameras si Zhang sa apartment mula pa dati. Alam naman ng polis na nahahack sila kaya gumawa sila ng fake profiles. Ilang minuto lang, may kumatok at pagbukas ni Wong, si Ziwang pala, kapatid ni Ziyang. Nagkaroon ng matinding laban at na-disarm siya ni Wong pero may second gun si Ziwang at nagpaulan ng bala, kaya nagtago si Wong hanggang makapagpatuloy ulit sa suntukan sa buong apartment, wasak ang mga gamit. Nakikita ni Ziyang ang laban sa monitors at kalmado siya dahil plano niya talaga ito, nahack na niya ang phone ni Chuo habang nagde-dinner at ngayon may access na siya sa camera sa mismong police station. Ang team sa tapat ng building ay hindi nakikita ang totoong nangyayari dahil fake footage ang pinapadala ni Ziyang. Nang magsimula silang magduda, pumasok si Chuo sa apartment na nakikita pa rin sa screen kaya nagtakbuhan ang team para i-check. Sinabihan ni Ziyang ang kapatid na paparating ang pulis kaya nagbukas ng putok si Ziwang para mapilit si Wong na magtago bago ito tumalon palabas ng balcony gamit ang special cables para makatakas. Kinabukasan, bumalik ang surveillance team sa street habang ang ibang pulis naman ay nag-search sa apartment ni Longshan. Nakita nila ang cabinet na puno ng bubble wrap at na-realize ni Wong na may kinalaman ito sa Sudoku puzzles bilang code. Biglang binangga ng truck ang van at nag-roll ito papasok sa police building. Nahati sa dalawa ang truck at binangga ulit ang van para ma-knockout ang lahat bago lumabas ang grupo ng mercenaries para umatake, maraming pulis ang napatay at sumabog ang police cars dahil sa mga bomba. Si Zumi na-realize na distraction lang ang nangyayari kaya inutusan niya ang surveillance team na manatili sa street para matrack si Longshan. Nagising si Chuo at hinayla palabas si Wong mula sa sasakyan bago kumuha ng baril para sumali sa labanan at tinamaan ang maraming mercenaries ng sobrang accurate. Maya-maya nagising na rin si Wong at nag-team up sila ni Chuo para tapusin ang huling kalaban sa loob ng police station. Ipinaliwanag ni Wong na yung mga Sudoku puzzles ay braille pala na na-decode nilang gamit ang bubble wrap at sinabi niyang kontaken si Chuo ang intelligence team para tulungan silang i-decode ang mensahe habang ang ibang mercenaries ay sumulong sa station at winawasak ang maraming rooms. Samantala, nahanap ng dalawang miyembro ng surveillance team si Long sa isang abandoned orphanage at papasa sana ng order si Zumay nang biglang nawalan ng kuryente sa police building at nawala ang lahat ng komunikasyon. Sa loob ng orphanage, nakita ni Long ang ilang thugs at na-realize na na-trap siya ni Zhang pero dahil napakagaling niyang mandirigma. Walang problema sa pakikipaglaban sa lahat ng thugs gamit ang knife kahit na nasugatan siya ng ilang beses. Sa station, tuloy-tuloy si Wong sa pakikipaglaban sa mercenaries na target siya dahil sa malaking reward sa ulo niya. Gumagalaw siya mula room to room, tumatanggap ng mga suntok at sabay nagtatamba ng maraming mercenaries. Habang si Shuo ay nagtatago hanggang makita ang satellite phone at nakontak si Jin Xiao para ipaalam ang tungkol sa Braille pero inatake siya ng isa pang mercenary at nakipaglaban hanggang sa matalo niya ito sa pamamagitan ng pagtapon sa bintana.
Dumating ang backup at tuluyang natapos ang laban sa police station. Sa orphanage, pinatay nilan lahat ng thugs matapos ang brutal na labanan at itinutok ang kutsilyo sa kamera sa galit. Ngunit biglang dumating si Ziwang at sinabi na kanya ang plano. Nagulat si Ziyang dahil hindi ito bahagi ng plan, pero ipinaliwanag ni Ziwang na delikado si Lan kaya kailangan siyang labanan. Nagtagisan ng galing sina Lan at Ziwang hanggang sa mahulog sa bintana. Nakita ni Ziwang na nakatusok ang kutsilyo sa tiyan niya bago simulan siyang eye-choke ni Long. At nang subukan niyang gamitin ang kutsilyo laban kay Long, binaliktad ito ni Long at napatay ang paboritong anak ng kapatid. Nagsimula ng ice round ng mga pulis ang orphanage kaya walang magawa si Zhang kundi i-activate ang explosives gaya ng orihinal na plano. Pagkatapos ng mission, ibinunyag ni Zumi kay Wong at Shuo na inilipat niya ang crypto fortune ng CEO sa police station server para protektahan ito, pero nang buksan nila ang safe, empty ito dahil nagpanggap ang mga thieves bilang mga pulis sa backup team at habang lahat ay nagre-rescue sa mga sugatang pulis, ninakaw nila ang safe. Sa orphanage, lumabas si Long mula sa debris na buhay pa at umiiyak para kay Shiwang, at nang i-surround siya ng mga pulis, sumuko siya at sinabi na makikipagtulungan. Sa station, binuksan muli ni Zumi si Spice at mabilis nitong nalocate ang van ng mga thieves kaya sinundan ito ng polis hanggang sa parehong hotel, at nag-split ang grupo para tumakbo sa iba't ibang direksyon. Nahanap ni Wong si Ziyang sa laundry room at naglaban sila, pero pumasok ang dalawang ibang thieves para sabihin kay Ziyang na tumakbo habang sila naman ang humarap kay Wong. Magkasabay na nakipaglaban ang dalawa kaya nahirapan si Wong. Sa labas, napansin ni Chuo na may malaking event at inakala niyang magtatago si Zhang sa crowd pero hindi niya ito mahanap. Sa police truck, ibinigay ni Yao Lei kay Long ang phone niya para tawagan si Ziyang, pero hindi matrace ang devices ng criminals kaya kailangan ni Chuo hanapin ang lalaking hawak ang phone. Alam ni Ziyang na bumibili lang ng oras silang kaya agad siyang kumilos, at naitandaan ni Chuo ang lessons ni Wong para mahanap ang target sa pamamagitan ng pag-obserba sa lalaking tinitingnan ng cameras, pero sa pagkakataong iyon, remotely pinatay ni Zhang ang earpiece niya. Sa laundry room, ginamit ni Wong ang tool para ma-knockout ang isa sa thieves at kinandado ang isa sa washing machine, habang sa police truck, ginamit ni Long ang phone bilang distraction at nakipaglaban sa cops. Pinaga niya ang gas grenade ng isa sa officers at sinamantala ang gulo para tuluyang matumba silang lahat. Pagkatapos matanggal ang handcuffs niya, inilarawan ni Long si Ziyang sa mga pulis. Natagpuan ni Jin Xiao si Chuo at binigyan siya ng earpiece bago ipagpatuloy ang search, at tumalon si Wong sa isang lalaki na tugma sa description pero civilian pala na nakipagpalit ng damit kay Zhang. Sa train station, pumasok si Ziyang at sinundan siya ni Jin Xiao ngunit nabangga siya ni Long Shan at tinusok para pigilan. Pagkatapos ay nahuli ni Lan si Ziyang at tinusok ng maraming beses bago gamitin ang sariling kutsilyo para tuluyang patayin siya, at bago mamatay, ibinigay ni Ziyang ang crypto password. Habang inaresto ng polis ang duo sa laundry room, natagpuan ni Chuo si Jin Xiao pero namatay rin ito. Ilang sandali lang, wala nang lead ang polis kay Lang dahil hindi pa nipapasa ang ninakaw na pera, at sinabi ni Wong na old school thief ito kaya na-realize ni Chuo na walang ideya si Long Shan kung paano i-cash ang crypto. Bumalik ang duo sa surveillance at habang nagpunta si Wong kumuha ng pagkain, napansin ni Chuo ang businessman na papunta sa hotel. Sinundan niya ito at nalaman na humingi silang ng pera kapalit ng password, at nakatakdang magkita sa tea house sa hapon. Sa halip na hintayin ng team, nagpunta si Chuo mag-isa sa tea house at agad siyang nakilala ni Lang, kaya pinanatili niya itong nakikipag-usap para makabili ng oras habang pinalilibutan ng polis ang building. Narinig ito ni Long at mabilis na pinatay si Chuo bago subukang umalis sa backdoor, pero nablock na ito ni Wong. Nagkonfronta si Wong kay Long Shan na agad nagsimulang pumatay gamit ang kutsilyo, natakot ang mga clients habang naglalaban ang dalawa at natusok si Wong ng ilang beses. Itinapon ni Wong ang isang kumukulong palayok para pabagalin si Long Shan at nagpatuloy ang laban sa buong tea house gamit ang kahit anong makikita nilang kagamitan at winawasak ang mga kasangkapan, hanggang sa mahulog sila sa maliit na storage area at kailangan ng gumalaw sa kanilang mga tuhod. Nang muling tusukin ni Long Shan si Wong, sinipa siya ni Wong pabalik at natamba ang mga kahon sa ulo ni Long Shan. Nagising si Chuo at habang nahuhulog ang dalawa sa lumulungkot na sahig, bumalik sila sa main room. Handa na sanang patayin ni Long Shan si Wong pero tinamaan siya ni Chuo mula sa likod kaya siya na ang inatake, at nagmadaling tumulong si Wong sa kanya, sa gitna ng laban nataman ng hiwa sa leeg ni Wong, pero hindi malalim kaya hindi nakamamatay.
Sa katanakaw ni Chuo si Longshan para mapahinto siya at nagamit ni Wong ang pagkakataon para tumakas habang chinik ni Chuo ang sugat niya. Pagkatapos, hinanap ni Chuo si Longshan at sa pamamagitan ng pag-alala sa maliliit na detalye, natagpuan niya ito at ipinadala ang lokasyon sa team. Nagtrabaho silang lahat upang i-block ang mga kalye at i-surround si Lan, na muling tumalon kay Chuo ngunit dahil sobrang hina na niya pagkatapos ng laban, madaling napigilan siya at inaresto ng tuluyan, kaya nagdiwang ang lahat sa kanilang tagumpay. Samantala, nalaman na may ikatlong kambal sina Zhang at Ziwang na inampon ng foreign parents noong bata pa, at matapos marinig ang password sa security camera ng station, na-unlock niya ang crypto account at ginamit ang pera para maglagay ng bounty kay Wong, Chuo, at Lang. Make sure to subscribe and turn on notifications para makapanood pa kayo ng mga ganitong videos. Salamat sa panonood.